603 Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sesertipikahan bilang urgent ng Pangulong Bongbong Marcos ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law o RTL para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Ayon sa Pangulo, posibleng kontrolin ng pamahalaan ang presyo ng bigas kapag naamyendahan ng Rice Tarification Law, partikular na sa pagbili ng palay at pagbebenta ng bigas sa merkado. Umaasa naman si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na kung aamyendahan ng RTL ay magkakaroon na ang ahensya ng kontrol sa supply at presyo ng NFA rice. Sa panig naman ng Kongreso sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez na siyang may panukala na amyendahan ang Rice Tarification Law, target nilang mabawasan ang presyo ng bigas at maibaba ito sa 30 pesos kada kilo na malapit sa pangakong 20 pesos kada kilo ni Pangulong Bongbong Marcos. Isyu ng bayan. Dos. Magtago ka na, 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na, 2x2. Hahataw ng todo, urado ka, 2x2. Ang katotohanan, dala nila, 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka, 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka, 2x2. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating mga magsasaka? Narinig niyo po ba ang pambungad natin? Siguro para maging specific yung talakayan dito, kumbachero, ang gusto ng ating mga mambabatas at ang sabi nga ng Pangulo ay it justifies the urgent certification. Ibig sabihin certify niya as urgent. Yes. Ito pong pagbibigay muli ng kapangyarihan sa NFA na makapagbenta ng bigas. Yun lang. Yun ang pinakamalaking kapangyarihan na nawala kasi sa NFA, kumbachero Totoo yan. Nawalan tayo ng choice. Sa matagal na panahon ay may kilala tayong kung tawagin na isang variety ng bigas. Kung alam natin yung si Mandoming, ayan, yung Jasmine rice at Jasponica at kung ano-ano pa. Milagrosa. Matagal na rin nating alam na merong NFA rice. Nawala ho yan. Nawala ho yan. Nung araw, available po yan sa market. May mga accredited retail outlets ang NFA. Hindi man yung NFA mismo yung nagtitinda ng bigas, pero meron silang accredited na available po ang NFA rice. Noon po ay merong kapangyarihan ang gobyerno sa pamamagitan ng NFA na mag-angkat ng bigas. At alam ng mga kababayan natin yan dahil dati nga ang alam nila kapag sinabing NFA rice yan
Pangit yan. Walang kwenta. Oo. Pero dumating yung time na mas naging competitive yung NFA rice dahil nga sa importation. Dahil sa ang ganda naman talaga ng intention kumbachero nung RTL parang kumbaga yung NFA rice parang pang panabla sa commercial rice. Panabla sa presyo sa commercial rice para yung masang Pilipino merong affordable rice na nabibili. May access sila doon. May access sila doon. Pero dumating ang panahon na natatandaan nyo rin ito sigurado sa mga nakikinig at nanonood sa atin na napasama ng husto yan dahil napagsamantalahan. Paano namang hindi mapagsasamantalahan? Ang ginagamit po sa pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa ay pera ninyo. Pera namin, pera nating lahat. Ibig sabihin, pera ng bayan ang ginagamit sa pag-aangkat. Sa halip na yung pera ipambili ng ani ng mga local farmers, mga local farmers ng Vietnam, ng Thailand ang binibilhan. Yun po ang nangyari at hindi ba lumaganap pa nga yung balita na ganito yan, yung $100 diyan per metric tons para kay ganito. Sa madaling salita, overprice po sa imported na bigas dahil may kanya-kanyang alokasyon yung mga corrupt na nagpa-facilitate ng importation. Di ba naalala nyo, umabot pa yung unprecedented panahon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Unprecedented yun Umabot ng, at least nung panahon na yun, umabot ng halos 3 milyong metriko tonelada yata ang inangkat nating bigas. Samantalang iiyak-iyak yung mga magsasaka na, ba't di nyo binibili yung bigas namin? Yun na nga. Kaya nga tayo nalagay sa kasaysayan. Kasaysayan hindi ho ng Pilipinas, kasaysayan ng mundo, kasaysayan ng daigdig na pinakamalaking rice importer. Natatandaan ninyo? Alam ko natatandaan ninyo yan. Nabubusit lang tayo doon kasi may mga tiwali nga dahil pera ng gobyerno ang pinang-i-import. Kaya yung rice tarification law, kumbachero, sa isang banda, maganda rin naman talaga. Bakit? Kasi hindi gobyerno ang nag-i-import. Ang nag-aangkat ay ang mga ordinaryong negosyante o kung sino man yung mga rice traders, mga kooperatiba nagkaroon po. Kaya po rice tarification, nagkaroon po ng kita ang gobyerno dyan. Mataas po ang tarif. Mataas ang tarif kapag mag-aangkat. Pwede kang mag-angkat. Jerry Baha, Anthony Taberna, pwede kang mag-angkat. Pero papatungan ka ng malaki sa buwis. Bubisa. Yung buwis naman na yun, napakaganda. Hindi nyo ba na-imagine? Ang ganda ng plano. Yung buwis naman na yun ay gagamitin para sa pag-level up ng ating mga magsasaka. Ng mga makinarya. Bibili ka ng makinarya, tuturuan mo ng mga kung ano-ano mga local farmers natin. Kumbaga, pag binasa mo sa papel, napakaganda. Ganda. Mapapatingin ka sa alapaapat ang masasabi mong ito na ang pag-asa natin. Magiging kasing modern na ng Thailand o ng Vietnam ang ating farming, rice farming. Ano nangyari? Wala. Ano nangyari? Hanapin ninyo kung saan napunta yung mga kinita doon. Ano nangyari ngayon? Yun ang problema. At saka hindi na nga malaman kung saan napunta yung pera, kung pinakinabangan ba ng magsasaka o hindi. Hindi pa bumaba yung presyo ng bigas, sa halip tumaas pa. Anak. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang lagi kasi nating ang knee-jerk reaction kasi lagi kapag may nakitang katiwalian. Tanggalin na yan. Alisin na yan. Yun ang nangyari. Ngayon, sisiyap-siyap tayo. Sabi natin, asan na yung gobyerno? Bakit hindi na lang yung gobyerno ang bumili ng bigas? Hindi gobyerno ang magbenta ng bigas. Ayan. Yan po ang ibabalik sa ilalim po nitong kanilang sinertify as urgent ng Pangulo na amendment sa rice tarification law. At dyan na rin papasok yung pinopondohan ngayon na
rice, ano tawag doon? Contracting. Contract growing. Contract growing na by ano ba ngayon? May ngayon. Next month na. June or July daw, June or July, masisimulan na raw po yung 30 pesos per kilo na bigas. Ayan, galing ho dun sa contract growing na sinisimulan na ngayon ng gobyerno. Especially nung National Irrigation Administration, ano? Yan. Ayan, kaya abangan po natin yan, mga kababayan. At ito dapat na-realize na ng gobyerno to. Na kahit na gaano pa kaganda ang ginagawa ng Pangulo, mangumbida man siya ng mga dayuhang mamumuhunan, dumating dito, sabi niya, it's the economy. Okay, tama yon. Pero tandaan po ng Pangulo, sana mapansin at sana na-realize na ng mga economic managers niya na pag mataas ang presyo ng bigas, walang ekonomiya sa amin, walang ekonomiya. Walang business sa amin. Basta mataas ang bigas. Tapos ang usapan, galit kami sa inyo. Ganun lang yun. Oo, kasi ganun kapag lang yun. mataas ang presyo, ang mahirap bilhin, walang makain. Ganun kaagad yun. Walang makain. Sana hindi pa huli ang lahat dito sa desisyong ito. At yun namang mga rice traders natin, pwede namang kumita. Wala namang masamang kumita eh. Hindi naman kaya lahat bilhin ng gobyerno yung bigas ng mga magsasaka natin eh. Pero sabi nga moderate your greed. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Flash Report. Flash Report! May sunog! Sunog! Magang-maga may sunog. Alamin natin kung saan sa Maynila ang sunog mula kay RH29 Boy Gonzales. Coming boy! Ang sunog ay sumiklap kanina lamang alas 5:40 ng umaga dito sa isang residential area sa Masbate Street sa corner Luzon sa Sampaloc, Maynila. Itinaas na sa unang alarma itong naturang sunog. Sa kasalukuyan, inaapulan ng ilang mga bumbero itong residential area na gawa sa light materials. Yan yung initial na report coverage dito sa sunog na nagaganap ngayon sa Masbate Street, corner Luzon, Sampaloc, Maynila. May mga follow-up report tayo dito sa nangyari sunog sa nabagit na lugar. Para sa kauna-una sa Pilipinas PCRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Kaya na po natin ang pagbabalik ni 29 Boy Gonzales. Ingat po sa sunog, lalo ngayon. Grabe init. Grabe init. Tapos kakapusin ka pa sa tubig. Ay nako, napakahirap. Yung mga nakasaksak dyan, lalo yung mga umaalis ng bahay. Baka yung may mahibang kayong electric fan. Siguraduhin yung nakatanggal sa saksak. Ayun. Dahil minsan may electric fan na bigla na lang titigil. Akala mo na-off mo na. Yes. Yung pala hindi mo na i-off. Tumigil na lang siya. Dahil napagod na. Napagod na. Iinit na ngayon yun. Iinit. Nako, yun ang isa sa mga pinagsisimulan ng sunog. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Ay, Engineer Kuya Amang Talents. Engineer Ronald Talents. Mukhang yung ating pangarap na maibalik na kaagad ang dating school calendar. Mangyayari na. Next year daw, kumbachero. Next year. Dahil ang Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang nagsabi na kailangan na talagang maibalik. Dahil sabi niya, nasasayang puro cancel ng face-to-face. Diba, ang DepEd nung una sinasabi, hindi pa pwede next year. Kailangan unti-untiin. Ito, ang Pangulo na mismo nagsabi. Ang gusto ng Pangulo, yung isang option, ibalik na next year. Na kagad. Next year. Sa lalo madaling panahon. Ang inaalala lang nila kapag ka, di ba,
ang pasukan ngayon ay pa rin, July, August. Oo. Kung mag-graduation ng March, parang kakapusin daw, mga 162 to 165 days lang. Kakapusin. Pero pwede na yun. Ang dami nga nating absent eh. Bawiin na lang sa... Bawiin na lang sa susunod na year level. Pwede na yun, ha? Kesa naman ang ating mga teacher, naku, kabawang mga teacher, ang ating mga estudyante, ang mga magulang, ay hirap na hirap. Oras mo natin, Achi, ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam, Chapwehun, 6:18 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Balitang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 7 ng Mayo 2024, sa ulo ng ating ACS Balita. Target collection ng BOC o Bureau of Customs lumampas na higit 3 bilyon noong Abril. Na naman? Ano ba yan? Presyo ng kerosene mahigit pisong rollback. Diesel at gasolina may tapyas presyo rin. 30 pesos sa kada kilo ng bigas, posible sa Hulyo. Singil sa kuryente ng Meralco nakaambang tumaas ngayong buwan ng Mayo. Killer ni Percy Lapid hinatulang makulong ng 16 na taon. At lalaking nag-bomb joke sa Davao International Airport, arestado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. 6:27 ng umaga. Muli na namang lumampas ang target na kita ng Bureau of Customs noong Abril na umabot ng 80.8 billion, mas mataas ng halos 4%. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, lumagpas ng mahigit 3.1 billion ang target collection nila. Ito po yung ika-4 na sunod na buwan na nilagpasan ng ahensyang itinakdang target nitong kita. Mula Enero hanggang Abril, nakakolekto na po ang Customs ng kabuang 299.6 billion o lagpas ng 11.14 billion o 3.86% sa target nitong 2.88 o 288. Basta lagpas ng kung ilang bilyon. Ang lagpas dun sa first 4 months ay more than 11 billion. More than 11 billion. Biha, hindi mama. Baboy to, kampachero. At nitong Abril lang, ang lagpas ay 3 billion. Kumbaga, nag-set sila ng mata. Actually, ang nag-set yata ng target nito, si Secretary Ralph Recto. At tinaasa na niya. Sabi nga daw ng mga taga-host, napakataas namang mag-set ng target nito. Pero sabi daw ni Customs Commissioner, Benvenido Rubio. Ganon ha? Inayos pa yung kanyang Coelho. Sige. Sige. Mga bata. Ganun pala Mga bata. Pagbutihan nyo. Pag hindi tayo nakatarget, patay tayo. Ang koleksyon sa unang 4 na buwan ngayong 2024 ay mas malaki rin daw po ng 6.5% sa kaparehong panahon noong 2023. Ang magandang koleksyon ng Customs ay iniugnay ni Customs Commissioner Benvenido Rubio sa mas mataas na rate o assessment nito sa mga kargamentong pumapasok sa ilalim ng pamumuno ni Customs Commissioner Benvenido Rubio. Nagpatupad daw po ng mga pagbabago ang Customs tulad ng Digital Customs Procedure. Ano pa? Upang mas mabantayan ang nakokolektang buwis. Sabi ni Customs Commissioner Benvenido Rubio.
Gumawa rin daw sila ng mga pagbabago upang mabilis ang proseso ng mga mapasok na produkto sa bansa at pinaigting ang kampanya laban sa smuggling. Habang umiinom siguro ng kape si Commissioner. Baka naibubugan yung kape. Palagay ko, pati siya nasasabay na. Ay, nako. Maraming salamat. Ayos yan. Congratulations kay Customs Commissioner. Bienvenido, Romeo! Alas 6:30 ang ating oras, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Umarangkada na ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Umabot sa 75 sentimos kada litro ang tapya sa presyo ng gasolina, 90 sentimos naman sa kada litro ng diesel, habang 1.5 ang ibinaba ng gaas o kerosene. Ito ay kalawang sunod na linggo na nag-rollback sa presyo ng gasolina, habang ikatlong sunod na linggo naman sa na-rollback sa diesel at kerosene. Standby lang at meron tayong live report mula sa ating special reporter mula sa West Philippine Sea. Ito ay kauna-unahan kauna-unahan na magkakaroon tayo ng actual on-site report live mula mismo dyan sa Scarborough Shoal. Sa Scarborough Shoal to. Scarborough Shoal. Standby lang, medyo magkape-kape ka lang. Kaya lang may kape kaya doon. May kape kaya sila? May baon kaya silang kape? May baon kaya siyang kape doon? Pati yung mga mangingisda dyan. Ay baka naman pwede nilang, kung meron man, pwede nilang dikitan yung China Coast Guard at alokin nila ng kape. O kaya, tol, may Chinese tea kami dito. Meron kaming ulong tea. Ulong tea. Gold leaf tea. Gold leaf tea. Tama. Ating Gina na Kuyang Kurt Young. Lakyam, Sam Ithun, 6:31 ng umaga. Sa piling lugar muna target ng pamahalaan magkaroon ng 30 pesos kada kilong bigas pagdating ng Hulyo. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nakikipagtulungan na sila sa Department of Agriculture para maabot ang nasabing plano. Nasa proseso na anya ang DA para tukuyin ang mga lugar na unang pagbebentahan ng murang well-milled rice. Maasa ang Kamara na mapapalawak ang nasabing inisyatiba sa buong bansa kapag naamyandahan ang Rice Tarification Law. Inamin ni Josal Dariaga ng Meralco na posibleng tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Gayunman, sinabi ni Manong Joe na kung magkakaroon man ng pagtaas sa singil sa kuryente ay hindi naman ito aabot sa piso kada kilowatt hour. Susunod! Dito po! Mayroon tayong live report mula sa Scarborough Shoal. Standby lang sa ating special RH reporter. Special rapporteur. Yan po sa... at nagpakulay ka pa ng buhok, nagpaputi ka pa ng buhok. Kasama ho niya ang mga mangingisda, mga kababayan nating mangingisda dyan sa Scarborough Shoal. Ayan. Siguro pwede nating ipakita na yung kanila para lang Ayan na yung mga... Pakawayin natin ang mga kababayan. Kaway nga dyan yung mga mangingisda natin dyan. Hello! Ayan, yung mga reporter natin sa Scarborough Shoal. Yan. Mga gwapo. At yung pinakagwapo. Ayun. Mistiso. Ayan, mistiso. Ayan. Standby lang, RH reporter Goyo Larrazabal. Ikaw na ang susunod. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:33 ng umaga. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Malinaw po ang bili ng Pangulong Bongbong Marcos. Walang gagante.
Walang gaganti ng water cannon sa China kahit na meron pa tayong capability dyan na makipagsabuyan ng tubig. At kahit na nagngangalit na ang mga bagang natin at mga ngipin natin sa inis, wala. Hindi tayo pwedeng gumante. Hindi tayo pwedeng gumante sapagkat tayo ay para sa diplomasya. Gusto nating makapag-isip-isip ang China sa kanilang mga pinaggagawa. Kaya meron tayong isinugo dyan sa West Philippine Sea. Live and direct from West Philippine Sea, Scarborough Shoal. Ayan. Nandun po si Tom Cruise. Medyo tumaba lang ng konti si Tom Cruise. Pero Tom Cruise pa rin ang dating. Magulat sa atin ang ating special RH reporter, si Attorney Goyo Larrazabal. Attorney Goyo, come in! Magandang umaga. Good morning. May buntag, gikan sa Scarborough Shoal. Uy, ang linaw, ano? Ang linaw ng video at ang linaw ng audio. Baka naman sabihin ng mga nanonood sa atin, Attorney Goyo, andyan ka lang sa gilid ng Masinloc, Zambales. Sige nga, ipakita nga natin. Pakita nga natin ang paligid. Yan, high tide ngayon, pero yan ang Scarborough Shoal. High tide ngayon, pero may makita ka mga bato dyan. May bato dyan, no? Yan na yan. Yan ang Scarborough Shoal. Yung mismo. Mga ilang, mga gaano kalayo kung saan kayo nandoon ngayon? Mga ilang kilometro yan? Ilang kilometro yan? Walang kalahating milyahe. So, mga 1 kilometer from where we are now. Ang lapit na. Kasama ko si Cap Efren, si Opie, si Tony, at saka yung ibang crew dito. Ayun, kaway-kaway. Hello. Ang Calboro. Yun ang tawag ng Scarborough Shoal is Calboro. Kung native, kung local ka, Calboro. Nandito tayo sa medyo hindi yung sa side kami. Dito kami sa side. Yes, wala ba kayo nakikitang Attorney Goyo, wala ba kayo nakikitang barko ng China diyan? Hindi ba kayo iniikutan? Marami. Sige. Yung mga kasama natin, Kap. Si Kap ang Yan, makita mo ba? Malayo. Ayun. Meron. Nasa likod ninyo. Yun, sa likod yun. Sa likod. Makita mo sa likod. Ayun nga. Ang lapit. Buti hindi ba kayo itinataboy, Attorney Goyo? Hindi naman tinataboy, sir. Si Cap Efren to. Katunying, na-interview na si Cap Efren noon. Ilang taon na nakalipas. Ang itim pa ng buhok mo noon, kaya Efren, na-interview ka namin. Ngayon mapula na. Cap Efren. Kita na naman tayo, sir. Oo nga Cap Efren, yung bang mga katabi yung Chinese vessel na yan, nakakahuntahan nyo ba yung mga crew nila? Nakakausap nyo? Ay, hindi po. Hindi sila magkuhan. Bawal sa kanila. Hindi ba dati nagkakapalitan pa kayo ng ulam? Dati yun, sir, yung hindi pa dito, pero ngayon wala na, istrikto na sila, mabuti. Mga suplado na. Hindi ka napansinin. Pero siguro para magkaroon lang tayo ng perspective, Kumbachero, Attorney Goyo. Ba't ba kayo nandyan, Attorney Goyo? Okay. Kasi gusto kong para malaman anong buhay ng pangingisda. So, ito yun. Nag-layout sila. Ilang araw na kami dito. Ang medyo challenging yung buhay ng mangingisda dito talaga sa West Philippine Sea. Kap, di ba doon, 2 araw, puno na ng isda yung barko. Now, 1 linggo na, no? Pag 1 linggo, wala pa. Di pa na nakuha. So, this is the life they're living, no? Na hindi nakita ng mga Pinoy yung sa iba-ibang probinsya
sana gusto ko ipakita sa kanila na ito yung buhay na mangingisda dito sa West Philippine Sea. Ito sila yung bida, sila yung dapat tutukan ng atensyon ng mga tao kasi sila yung epektuhan araw-araw ito eh. Bakit, Attorney Goyo, kung dati 2 araw puno na, ngayon 1 linggo wala pa? Bakit? Anong dahilan? Ba't wala pang huli? Mahina ng isda, sir. Mahina na, tapos hindi kami makapasok doon sa loob. Dati, shoal kasi sa loob. it's like sa loob kayo kumukuha dati? Binabantayan nila sa bukana. Hindi kami makapasok. Ando ng maraming isda sa loob ng Kalboro. O marami sana doon, lalo na sa bukana banda, marami doon, kaso lang hindi kami makalapit doon. Oo, pero nakikita nyo bang yung ibang mga Chinese fishermen, Chinese vessel, sila nangingisda doon? Sa loob? Sa loob lang sila mangisda, yung mga bote nila nandoon sa loob. Ganun. Kinopo na pala talaga nila yon. Hindi na kayo makapasok, Hindi na kayo makapangisda ng maayos dahil sila lang ang nangingisda, ganon. Sila doon sa loob. Sila lang doon. Kami nasa labas. Kami nasa labas. Yung mga Filipino fishermen nasa labas lang shoal. Antindi. So yung bang BIFAR, hindi ba yung BIFAR every now and then, Attorney Goyo, nagpupunta diyan at may parang may resupply mission, na kasama ba kayo sa nabibigyan nila ng tulong? Noon, sir, nabigyan kami ng 20 container at nahuli kami nung nakaraan. Hindi kami nakakuha. Wala. Hindi tayo nakakuha dahil nasa... Hindi kami nakakuha. Doon pa kami sa tabi. Dahil? Hindi pa kami naka-forma. Pista din sa kuha namin. Pulo. Sa pulo. Katuning, Jerry, ang Scarborough Shoal is about 17 hours from the mainland, from Masinloc. 17 hours. 17 hours. So, pag medyo malayo talaga. Hindi, pero anong gamit niyo bang bangka? Bakit ganun katagal? Bakit ganun katagal? Ito siya. Ito yung bangka. Basnig, tama ba tawag diyan? Malaking bangka. Malaking bangka, ano? Oo. Mother boat. Ito, they work with the municipality under Mayor Lim. Yun, ito yung ginagamit nila. Anong gamit nila panghuli ng isda, Attorney Goyo? Ito, pana. Yan. Pakita mo, Tony. Yun, ito, pana. Pana lang? Yan lang ang ginagamit? Yan. Pana. Matindi pala si Tony Manunod na. Manunod na. Ano yan? Walang ginagamit na lambat, mga ganon? Wala. Bakit? Talaga, ano? Bakit? Dive lang, puro dive lang Puro dive. Dive sa gabi, dive sa araw, sir. May magda-dive sa gabi. So, ano yun? Ever since, ganun ang style ng pangingisda nila dyan? Ka-Efren? Captain? Noon pa man, sir. Ganun na. Yan lang ang yung palo. Noon pa man, ganun na. Okay, meron rin dito na yung fishes for the aquarium. Ayan na, may huli na. Meron na. Yeah. Then yun ang dadalhin nila. Ayun. Ang gaganda. Ano mga isda yan? Mga kulay blue. Kulay blue. Blue damsel. Blue damsel. Meron bang nahuli kahapon? Meron bang Nemo? Paborito ko si Nemo Wala pa, hinahanap pa namin. Finding Nemo. Finding Nemo. Matindi, no? So Attorney Goyo, yung anong mga pangkaraniwang isda na nahuli nila dati, Ka-Efren, na ngayon na hindi nyo na nahuhuli? Ikaw magsabi. Efren. Anong huling isda? Mga iba-ibang klase ang mga nahuhuling isda dito sa Scarborough, sir. Pero sa ngayon, medyo matumal dahil season din ang mga isda dito sa Scarborough. Kaya medyo mahinang kalakal namin ngayon.
Nung panahong malakas pa ang kalakal ninyo, anong klaseng mga isda ang karaniwang, kung kumbaga yung patok na isda na nakukuha ninyo dyan at naibebenta? Mga lapu-lapo, may mga tarian, mga talakito, mga talagang bukid ang malimit at saka tangigi ang marami talagang isda dito sa Scarborough. Kaya yun talagang binabalik-balikan talaga ng mga isdang mas pasinlokin nyo dito sa Scarborough, sir. Kaya kahit paano kung kahigpit ang tension dito, talagang hindi nagsasaong mga isda dito sa Scarborough. At talagang gamit nyo lang pana at kawil lang, ganun lang. Walang lambat na ginagamit. Sir, yun lang talagang malimit talagang ginagamit dito, sir. Mga pana lang talaga kasi ang hanap buhay namin dito araw, mayroong mga divers sa gabi, may mga divers din sa araw. Tapos yung mga nangangawil, meron din sa gabi at saka araw ang mga nanguhuli. Binabawalan ba kayong gumamit ng lambat? Hindi naman, sir, pero mas maganda kasi kung pana lang ang ano namin dahil pili ang mga isda na nahuli kasi kung sa lambat, lahat halong isda na tsaka medyo hindi magandang klase pag lambat ang ginagamit, hindi magandang klaseng isda na. Paano mga baon nyo? Marami kayong baong pagkain tsaka tubig. Marami, sir, talagang halos pangkalahating buwan ng budget naming pagkain, sir, sa kada lumalaot kami. Dahil yung sa sitwasyon ng panahon, hindi namin alam kung medyo masamang panahon, matatagalan kami dito. Kaya sa baon lang, talagang sobra-sobra ang baon namin, sir. Paano kung paano kung sumasama ang panahon? Halimbawa, biglang abutan kayo ng bagyo. Saan kayo sumisilong? Talagang sir, pilitan talagang uuwi, sir, kung talagang bagyo ng parating, kahit na medyo wala pang huli, mapipilitan talaga kaming sumabita, wala kaming makukublihan dahil pinagbabawalan kaming pumasok sa loob. Pambira, delikado pala yun, ano. Ano yung mga experience nyo, Ka Efren, dyan, na yung encounter nyo sa mga Chinese? Hindi naman na sila ng pero ang problema lang namin, hindi kami makapasok doon. Yun lang, basta bawal kayong pumasok. Yun lang ang kuha namin dyan, problema. Hindi naman kayo binobomba ng water cannon? Ay, hindi po. Kuha lang, yung medyo sasalubong lang sila, tingnan lang siguro nila yung bangka. Yun lang. Diretso na kami dito. We noticed na, Katunying, na minsan may lalapit na barko, after that, lalabas naman sila, di ba? Aalis dito sila. Parang tumitingin lang sila. Pagkatapos, alis naman sila. Hindi, lalo pag kung nakita ka nila dyan, Atty. Goyo, may doon, parang may foreigner. May foreigner, no? May European. May kano. Hindi, maitim ako ngayon. Maitim ako. Nagbabike ka pa. Basta Pilipino, basta Pilipino, walang problema. Walang problema. Teka muna, attorney, ako gandang-ganda ako sa signal nyo dyan. Ano ba gamit mo? Bakit buti pa dyan, maganda signal? Oo nga. I use Starlink. So ang ginagawa ko is I just have a power supply pagkatapos which powers the Starlink. Gusto ko rin subukan kasi sa lahat ng biyahe nila, wala talaga contact sa ground. Radyo lang. Ito yung unang kataon na makatawag sila sa pamilya. Sobrang laking bagay niyan, ha? Kaya pala, bagay. So, kaya pala si Ka Efren, ang ganda ng ngiti, Lagi na kumakausap ang asawa, sir. Lagi kausap na. Lagi kausap ang asawa. Hindi, yung pala, kung bachero, Atty. Goyo, ang laki. Nasa tabi lang. Ramdam namin, nasa tabi. Oo, ang ramdam nyo, parang andyan lang yung misis nyo, no? Pero ang problema ngayon yan, makokontak na nila kayo, hindi na kayo makakatakas. So, we're doing something with the FNN na we're going to find ways na mag-donate ng Starlink dito sa barko nila. Ayan, para at least magamit nila, di ba? Magamit nila, makontak sila, kung may emergency, makatawag sila agad. Hindi lang sa radyo. Meron bang mga nakakasabay dyan sila Captain Efren, mga nakakasabay na ibang bangka na galing sa ibang parte ng Pilipinas? Na nangingisda dyan? Ano? Puro mga Sambaleño lang ba ang nakakarating dyan, Cap Efren? Marami sir, marami ibang Pangasinan, Kato. Marami sir. Subic.
Marami rin dumadayo. pala. Oo. Marami din dumadayo. Ganon kaganda talagang pangisdaan yung lugar, ano? Ay, baka meron kayong baka Efren saka yung mga kasama natin diyan, baka meron kayong message sa ating gobyerno marami nanonood sa atin ngayon. Ito, naka-monitor daw sa atin ng Malacanang. O baka meron kayong gusto sabihin, mangingisda kayo. Ano po niya? Anong message natin sa mga tao? Nandito, dito mga fishermen, ito yung buhay nila. Ito yung walang mga bed dito. Ang kama is doon natutulog sa gilid. Yun. Yan ako natutulog diyan sa gitna. Sobra. So ito yung buhay nila eh. VIP ka ito yung pala buhay. dyan, sa gitna ka. The government is doing a lot of things naman. Ang gusto namin is malaman ng mga Pilipino sa iba-ibang probinsya na ito yung buhay ng mga isda dito sa West Philippine Sea. And then last na lang, kay friend, Kap, ang tatanong ko, kayo ba ay kontento ba kayo sa ginagawa ng gobyerno para po sa atin, sa teritoryo natin, para sa mga mangisda natin na nagpupunta dyan, especially dyan sa Kalburo? Yun lang, hindi naman makaya siguro natin yung China na ipagkuhan sa gobyerno yan. Ira siguro. Pwede na yun. Basta pagkapanagat lang kami dito. Yun ang importante. Hindi na kami ilang harasin ng China, okay na lang sa amin. At kung sana mapayagan kayong makapasok sa loob ng shoal. Bahala na. Basta hindi kami harasin. Okay na lang. Simple lang naman yun, sir Napakasimpleng hiling lang naman, sir. Pwede kami pumasok sa loob. Yun ang isang dapat naman. Yun ang sanang nila. Pumasok lang, wala naman kaming gawing masama doon. Sila. Kapag pumapasok ko kayo doon sa shoal, mga gaano kayo dati? Nagtatagal ba kayo doon? Ano? Nagtatagal ba sila doon dati nung nakakapasok sila sa shoal? Yes, sir. Nalapit na naman yun. Sir, wala kami problema doon. Kahit pa mga kami sa loob, itali namin. Kahit may pag-iyo, may low pressure, wala problema sa loob, sir. Katag-katag sa mo, katag-katag kayo. Ang bagay talaga, makakasilong din sila. Kapag masama ang panahon. We cannot stay long. Medyo yung internet now is medyo spotty lang konti. Sorry No problem. Tony Goyo, salamat. Kap, salamat. Kap, Salamat sa inyo. Tony, at saka mga tropa natin dyan. Salamat. Ingat kayo, ingat. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Ayan, yung mga mangingisda natin na yan. Yan ang buhay ng mangingisda, kumbatsero. Hindi rin madali. Saka iniisip natin, mga lambat ang gamit nila doon. Isang salok lang, marami na. Mano-mano pala, Sibat. Ganun pala. Matindi. Pana, At yun nga, ang hiling nila, sana makapasok lang, mabigyan lang ng access sa Scarborough Shoal na parte ng Pilipinas. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ayun. Uy, malapit na pala Mother's Day, kumbatsero, ha? Ay, oo nga pala. Mga mothers. Mother, where is father? Coming Sunday ba yan? Sunday, kumbatsero. Alam nyo na gagawin nyo, ha? Malapit sa birthday ni Nanay Oreng. Ayan, oo nga pala, May 14. Happy birthday sa lahat din ng mga nagbe-birthday. At yung mga anak na nakikinig sa atin, alam nyo naman, ang mga nanay natin, laki-laki ng puhunan sa atin yan. At maswerte po tayo na may mga nanay pa. Ayan, may nanay. At tama lang naman talaga na magkaroon ng Mother's Day. Totoo. Yung iba kasi sinasabi, yung mga day na yan, ginawa lang ng mga may-ari ng tindahan yan. Na-commercialize daw. Na-commercialize lang. Pero yung lalo na sa mga magulang. Lalo sa magulang.
magulang. Sa nanay. Yung Father's Day, dati rin wala yan eh. Mabuti na lang, may ganito na nilagyan na rin. At ito na may walang hibo walang religious touch to. Wala. Ganun, Ito po ay tama lang, tama ka kumbatsero, bigyan natin ng special day ang ating mga nanay na sabi nga, kung meron ng isa sa pinakamabigat na tungkulin bilang tao, yung maging nanay. Ayan. Kaya nanay, mami, inang, be, ayan, ma, ganun. Happy Mother's Day. Saan ba pinakamagandang i-treat ang mga nanay? Halimbawa, pupunta ng Tagaytay. Kung pupunta kayo ng Tagaytay, pumunta lang po kayo sa Katunyins. Ayun, the best dyan. Nakapunta ka na sa malamig na lugar, meron ka ng nakapag-sightseeing ka pa, nakakain ka pa ng masarap. At pagka pumunta ka sa Katunyins sa Mother's Day, sabihin nyo lang pangalan ko. Ayan, Basta sabihin nyo lang pangalan ko, malalaman nyo kung gaano kabisa ang pangalan ko. Libre kayong makapasok. Yung paglabas, hindi. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Ang ating malakas promo, ang ating malakas agent na si Sherwin Alfaro ay nandyan sa Barangay Banaba, San Mateo, Rizal. Kaya San Mateo pala. At mga taga Barangay Banaba, San Mateo, Rizal. Ayan, ano pa hinihintay nyo? Lakasan nyo lang po yung volume ng inyong radyo at pag narinig kayo nitong si Agent X44 Sherwin Alfaro, ay may paglalagyan ang 1,000 ni Sherwin ang bulsa ninyo. Ayan. At may follow up din tayo sa sunog sa Sampaloc. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Martes, May 7, 2024. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. Old school calendar, posibleng iarangkada na sa susunod na taon. Amyenda sa Rice Tarification Law, sesertipikahang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Pilipinas, walang balak gumante sa Beijing gamit ng water cannon. Mister na ilang araw nang nawawala, natagpuang patay, nakasako. Nako. Itinapon sa basurahan sa Camarines Sur. 6 na buwang gulang na sanggol na matay sa heat stroke. At Clark Airport, Pampanga, naglagablab sa 50 degrees Celsius. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. balikan natin ang sunog sa barangay hall ng isang barangay hall dyan sa Sampaloc, Maynila. At naroon para sa follow-up report si RH29 na Boy Gonzales. Coming, Boy! Jerry, tupad-tupad na itong barangay hall, barangay 575 dito sa Masbate Street, sa corner Luzon, Sampaloc, Maynila. Walang nailigtas, lahat ng gamit. Si Chairwoman Sylvia Santigro
Santa Cruz. At dahil ng sumiklabang sunog, kaninang alas 5:40 ng madaling araw. Patabi natin si Chairman na kahit anong gamit po, papasya pa banda nagsimula po yung apoy? Sabi po ng mga first responder ng mga kapitbahay sa barangay hall daw po sa Pagidigan, sa may jealousy. And then, kasi po nakasarado kaya yun po siguro yung nakita nila. Ayun po, maraming tumatawag pala sa amin mag-ina dahil sa taas po kami natulog. Wala kami naririnig hanggang silita nila yung tinutuan ng gitna ng bahay ko. Saka doon sila nagtawag. Yun lang po yung time na nagising kami. Kaso paglabas po namin, pagbukas ko po ng accordion, apoy na po yung sinalubong sa amin. Dalawa lang po kayo? Dalawa lang po kami mag-ina. Sa tatlong bahay po na yan, bali, tatlo lang po kami mag-ina. Wala pong tao yung ilang pinto. Okay, wala na po. Yan, si Chairman Boy, saan nagmula ang apoy ang sunog sa barangay hall mismo? Barangay hall to, yung barangay hall niya, isa bandang likuran po ba, Chairman Silvia? Yung magbuksan po sabi po rin, kasi yung nakakita na nagbabike sa may jealousy. Pero nung nabuksan ko na po yung accordion na nag-attempt yung mga kapitbahay na gamitan ng fire extinguisher, left side daw po sa may parting CCTV. CCTV. Okay. Yun. Yun na. Doon nga. Doon nga sa mismo. Kasi ang itong barangay hall, atong pintuan to, at magkakasama, yung barangay hall na, dito mo rin sila sabihin, nakatira sa mismong bandang itaas, yung kanyang barangay hall. Kaya wala na iligtas. Pati yung ilang parisindisen, hindi na rin nila nagamit. Dumating na lamang agad mabilis na dumating mga fire volunteer at saka mga tao ng Bureau of Protection. Inimbestigahan na ngayon ang dahilan ng sunog. Nagsimula kami ng alas 5:40 at alas 6:55. Baka may naiwang nakasaksak doon, umaandar sa barangay hall, ano? Yan yung iimbestigahan ngayon ng mga arson investigator. Umabot lamang sa unang alarma. Ang kabutihan nito, yung magkatabi ng mga residenteng katabi rito, may mga firewall. Kaya naging hindi na rin hindi na dama. Hindi kumalat. Malaking bagay talaga yung firewall no? At yun, may firewall dito sa kabila, pati yung kabila. Yung, kabilaan. Kabilaan, ang nadama yan talaga yung mismong barangay hall at mga bahay ng pamilya Santa Cruz dito sa Sampaloc sa Maynila. Para sa kauna sa Pilipinas, si Jared Chito, si Lloyd Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa iyo, RH29 Boy Gonzales. Samantala, isang mister na napaulat na nawawala noon pang May 4 ang natagpuang patay, bugbog sarado at nakasilid sa isang sako bago itinapon sa dump site sa Camarines Sur. Namamaga ang katawan ng 33 anyos na si Lorenzo Villadalud Daria at pinaniniwala ang ilang araw ng patay bago natagpo ang nakasako sa basurahan. Hinalang pinahirapan muna si Daria bago pinatay dahil pasa-pasa ang mukha nito at katawan. Sa investigasyon, lumilitaw na nakipag-inuman si Daria sa ilang kaibigan ngunit nauwi ito sa kaguluhan at pinagtulungan itong gulpihin. Batay na rin ito sa testimonya ng isa sa mga sospek na sumuko sa PNP. Isang 6 na buwang gulang na sanggol mula sa General Emilio Aguinaldo sa Cavite ang hinihinalang nasawi dahil sa heat stroke. Grabe, ayon bata. sa 6 na buwang sanggol. Ayon sa ina ng biktima, iniwan niya lamang ang anak sa higaan para maligo pero pagbalik niya ay namumutla na ang sanggol at wala ng buhay. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, bagaman hindi pa sila sigurado kung heat stroke nga ay kinamatay ng sanggol, hindi naman inaalis ang posibilidad na ito nga. Batayan niya sa Epidemiologic at Surveillance Unit, respiratory failure ang tiyak na kinamatay ng bata pero hindi sigurado kung ano ang sanhi nito. Gayunpaman, nagbabala pa rin ang ahensya sa posibilidad ng heat stroke sa mga paslit at maging sa mga matatanda dahil sa patuloy na pag-init ng panahon.
Alas 7:16 na itala ang pinakamataas na heat index sa Clark Airport, Pampanga sa 50 degrees Celsius kahapon, isa sa pinakamataas na damang init o heat index sa bansa ngayong taon. Bukod sa Clark, nakapagtala rin ang DOST Pag-asa ng naglalagablab na heat index sa 32 pang mga lugar sa bansa kabilang ang Metro Manila. Matatandaan na unang naitala ang heat index na 53 degrees Celsius sa Iba, Zambales noong April 28 habang 51 degrees Celsius naman ang heat index na naitala sa Dagupan City noong Abril 29. May go signal na si Pangulong Bongbong Marcos para sa pagbabalik ng lumang school calendar sa susunod na taon. Sinabi ng Pangulo na hiniling na niya kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na bigyan siya ng konkretong plano. Wala naman niya siyang nakikitang pagtutol kaya hindi na kailangan pang maghintay ng matagal bago maibalik ang lumang school calendar. Naniniwala ang Pangulo na mas makabubuti ito sa mga estudyante dahil sa matinding init ng panahon at nadadalas din ang cancellation ng face-to-face classes. Hindi na tayo kailangan mag-antay pa. At ang mukha naman kailangan na. At I don't see any objections really from anyone. Especially with the El Nino being what it is. Every day, you turn on the news, F2F classes are cancelled, F2F classes are being postponed, etc. So talagang kailangan na. So yes, that's part of the plan that we are trying to bring it back already to the old schedule. I think it will be better for the kids. Si Pangulong Bongbong Marcos. Sertipikahang urgent ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law para maibaba ang presyo ng bigas sa merkado. Sa ambush interview, sinabi ng Pangulo na makokontrol ng pamahalaan ang mataas na presyo ng bigas kung magkakaroon ng amyenda sa NFA Charter at sa Rice Tarification Law. Resultaan niya ang sirit presyo ng nagkukompetensyang mga trader kung saan nagpapataasan ang mga ito ng presyo ng pagbili ng bigas. Actually, palay. Sa palay pa lang Sa palay, siyempre pataasan para makuha nila yung palay at natural, ibebenta nila ng mataas. Tinutulak po ng Kamara sa pamamagitan ni House Speaker Martin Romualdez na maibalik sa NFA ang kapangyarihang makapagbenta ng bigas sa merkado para maibaba ng hanggang 15 pesos ang kada kilo nito. Yes, it is something that has come up that we are so that ang problema kasi kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil ang mga trader ay nagko-compete, pataasan sila ng presyuhan sa pagbili ng palay at wala tayong control doon. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa rice tarification, sa NFA Charter at saka sa rice tarification law, magagawa natin, makokontrol natin, meron tayong influence dun sa presyuhan, sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. So that's what we are going to do. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, humihirit naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na ibalik ang kapangyarihan ng NFA na makapag-angkat ng bigas. Pero ang sabi ng kalihim, dapat gawin ang importasyon sa basbas pa rin o sa ilalim pa rin ang pagpapasya ng Secretary of Agriculture. Makatutulong niya ang pagbabalik sa mandatong ito ng NFA para masiguro ang food security at mapatatag ang presyo ng bigas sa bansa. Susunod! Tito Boy! Ang nangyayari sa Metro Manila ngayon. Standby lang RH5 Al Gonzales at RH52 Edniel Parrosa. At sino itong TV host, singer-actress na feeling diva daw sa sariling show? Nagusot lang daw yung buhok. At kapag pinagpawisan, kaagad ipatitigil ang taping ng show. Hindi ba gano'n naman talaga? Merong makeup artist na on standby kapag nahangin na yung buhok. Alangan naman nakasambo ka lang. Sabi nga nila, nakasambo ka lang buhok mo gano'n naman yata haharap talaga. Ka sa maraming tao. Tapos pawis na pawis ka. Tapos mukhang gano'n di ba alamin pa rin natin kung sino siya. Si Nets Itets. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:21 ng umaga.
Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. Alas 7:27 na po ng umaga. Doon po sa mga nagtatanong kung ano balita sa panahon natin. Abay, may sinasabi po itong Pag-asa eh. Narinig mo ba, kumbachero? The worst is over daw. Ganun ba? Oo, pagdating sa init ng... the worst is not yet over. Sabi niya, sabi po ng Pag-asa, worst is over, kaugnay sa nararanasang matinding init ng panahon. Sinabi po ni Ana Solis, ang Chief ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, matatapos na daw po ngayong buwan ang nararanasang record high temperature at nakapapasong init at asahan ang maraming lugar sa bansa ang makararanas ng thunderstorm sa kalagitnaan ng Mayo. Sinabi po ni Solis na 60% ang posibilidad na maranasan na ang La Niña sa mga buwan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Yun ang problema naman natin, kumbachero. Pagkatapos ng sobrang init, sobrang ulan naman. Yun ang mabigat sa lahat. Talaga naman pagka sinuswerte ka. Kumusta naman kaya ang init ng pagdating sa mga motorista? Itong rollback. Meron kasing rollback ngayon, kumbachero eh. Halos piso sa diesel at meron din sa kerosene at gasolina. Makibalita nga tayo kung anong masasabi dyan ng mga motorista, lalo na sa mga driver ng mga pasaherong sasakyan. RH52 Edniel Parosa, coming Edniel! Super ng jeepney dahil halos piso o 90 centimos kada litrong rollback sa diesel ngayong umaga. Mapapamura sila. Wala nang 60 kada litro ng diesel sa kahabaan ng A. Bonifacio Avenue. Sa pag-ikot ng DZRH North sa lungsod ng Marikina. Sa Shell, 59 pesos 40 centavos. Sa Unioil, 55 pesos at 25 centavos. At sa Caltex, 58 pesos 75 centavos ang diesel. Kaya kung kahapon, puro nagagalit na jeepney driver sa ating kahuntahan sa gitna ng rally ng Manibela. Ngayon, nagpapasalamat na tsuper naman na kahit papano'y nakausap natin ngayong umaga. Ayon kay Mang Antonio na biyaheng Montalban o Rodriguez sa Rizal, 100 piso rin ang madadagdag sa kanyang kita. Tanong naman ni Mang Bong na barker ng tsuper o barker at tsuper din ng jeep na biyaheng Pasig. Bakit hindi na lamang ginawang piso ang rollback? Pero kahit papano, okay na rin sa kanya. Kahit na naman oil price. Oo nga naman. Hindi pa sinagad na piso, no? 90 pa. Konti na lang, ang balita ko ay halos piso. Ayun, natin sila. Malaking bagay na rin po kahit papano. Nakakadagdag kita na rin. Kahit na konti, mabuti na yun kasi makakabawas ka ng pagkarga ng diesel. Ang tinig ng ating mga tsuper dito sa lungsod ng Marikina. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Edniel. Samantala, alamin natin ang sitwasyon doon sa kinukumpuning EDSA Kamuning Flyover. Tapos na kaya? Ang bilis Ando si RH5, Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng mga inhinyero at iba pang mga manggagawa ng Alphatech Construction Company dito sa retrofitting. Itong isa sa pinakamatandang tulay dito sa National Capital Region. Karamihan dun sa mga construction worker ay nandun sa ibaba sa ngayon. Ito'y dahil natapos na yung demolition, Jerry Anthony, nung tinatawag nilang Des Slab Span 1. Ito yung ang Des Slab Span 1 ay itong bahagi na malapit sa paanan ng flyover, pag-akyat na pag-akyat, kung galing ka ng Quezon Avenue patungo ng Cubao. Kung makikita ninyo itong green na ito na safety net na ito sa dun sa may pinakaibaba ay nagkakaroon ngayon ng anchoring. Ito yung paglalagay ng mga bakal na suporta para hindi bumigay o mahulog itong sidewall, itong tulay.
sa ibaba sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung fabrication ng mga kagamitan na pangsuporta sa nagpapatuloy na retrofitting ng Kamuning flyover. Kanina ikausap ko itong si DPWH NCR Director Lori Malaluan at kanyang sinabi na on target ang rehabilitasyon at mukhang mapapaaga pa sa original na target date of completion. Mabilis sa Jerry Anthony yung pagtatrabaho nitong Alphatec Construction Company na gumagawa 24/7. At kanina kausap ko yung isang head engineer itong Alphatec Construction Company at kanyang binabanggit na mukhang nasa imbis na 6 na buwan ay mukhang 4 to 5 months ay magagawa na nila ito dahil magaling oo. Hindi, saka ikaw kasi nakatutok ka, saka si Director Lori Malaluan nakatutok 24 oras. Ayun. Alam nyo ba, Jerry Anthony, kung bakit nabanggit mo kasi yung magaling? Sila lang naman kasi yung gumawa ng unang bahagi ng construction ng Star City. Matindi naman. Kaya naman pala magaling yan Yung isang head engineer. Siya yung nagsagawa ng unang bahagi ng construction ng Star City. Kaya mabilis na mabilis. Tinututukan nila ngayon itong construction ng Kamuning flyover at nakakonsentrate yung karamihan sa kanila dun sa may pinakaibaba dahil nga dun siya natapos na itong demolition nitong Isla Buwan habang dun sa may pinakaunahan ayun naman na yung isusunod dun sa susunod na mga araw. So ulitin ko lang, imbis na 6 na buwan dun sa original na pagtaya ng completion nitong proyekto ay mukhang mapapaaga ng 4 hanggang 5 buwan. So, yung sa dali naman ng trapiko, Jerry Anthony, ay maayos na maayos dahil dun sa isang oras pananatili dito sa lugar ay maayos at tuloy-tuloy yung dali ng trapiko at wala na yung dating bumper to bumper na nararanasan. Lalo na ngayong oras na ito, 7:30 pa lang ng umaga. Bago pa gawin itong rehabilitasyon ng Kamuning flyover ay bumper to bumper na yung dali ng mga sasakyan, pero dahil dun sa intervention at pagtutok na sinasagawa naman ng MMDA at ng Quezon City government doon sa mga alternatibong ruta ay napapanatili yung maayos na lagay ng daloy ng trapiko dito sa kabahang ito ng EDSA Southbound malapit lamang dito sa Kamuning flyover. Wala rito sa Kamuning flyover para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Thank you, RH reporters. Yan po ang salimbayan ng mga balita sa Metro Manila ngayon. Samantala, tablado kay Pangulong Bongbong Marcos ang panukala ng ilang senador na gumante ng water cannon ang Pilipinas tapos na iharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, ipinagtatanggol lang ng Pilipinas ang soberenya nito pero ayaw namang niyang mas lumala ang tensyon sa teritoryo. Walaan niyang intensyon ng persa ng bansa na atakihin at gamitan ng armas ang agresibong China Coast Guard. What we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, tinawanan lamang ng Pangulong Bongbong Marcos ang umano'y pagkakasangkot sa naunsyaming PDEA operation laban sa kanya at aktres na si Maricel Soriano noong 2012. Sa ambush interview sa Pasay City, hindi nagkomento ang Pangulo nang matanong tungkol sa nag-leak na pre-operation report ng PDEA. Sinabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pilit lamang iniugnay si Pangulong Marcos sa iligal na droga.
Matatandaang sa Senate hearing, sinabi ni dating PIDEA Intelligence Officer Jonathan Morales na kasama ang dalawa sa umano'y target ng PIDEA dahil sa paggamit ng droga. Pero pinabulaanan nito ni PIDEA Director General Moro Virgilio Lazo at sinabing hindi dapat paniwalaan ang pahayag ni Morales na nakasuhan ng perjury. Kami ni Opo, 2012 daw po, Mr. President. Okay. Ayun, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na makakapag-issue ng working visa ang Bureau of Immigration sa mga papasok na POGO worker sa bansa. Ito po ang sinabi sa DZRH ni Dana Sandoval, immigration spokesperson, kasunod ng direktiba ng Labor Department na ihinto ang pag-i-issue ng work permit sa POGO workers. Ayon kay Sandoval, pinagbabasihan nila ang Alien Employment Permit ng DOLE kung gaano kahaba ang period ng working visa ng POGO worker. Bagamat hindi pa anya nila natatanggap ang kopya ng direktiba ng DOLE, applicable umano ito sa mga incoming at gustong mag-extend ng kanilang working visa. Sa ngayon po, we have yet to receive a copy of the directive or the bagong polisiya po. But sa nakikita po natin, mukhang ganun po yung magiging sistema doon sa mga incoming, or maaari rin po kasi na-apply ito doon sa mga for extension na ng kanila pong mga permit. Yan po ang tinig ng tagapagsalita ng immigration na kaaga-aga ginising ni Kong Angela Palmones na si Miss Dana Sandoval. At least may time pa siya para bumalik sa pagtulog. Sa bagay, mainam din naman yun. Miss Dana, magandang morning! Arestado ang isang 42 anyos na lalaki matapos mag-bomb joke sa Davao International Airport. Nako, yung mga pa-joke-joke yan, mga joker dyan ha. Nasa check-in counter na sana patungong Singapore, ang lalaki nang biglang sagutin ito ang tauhan ng paliparan na wala naman daw siyang dalang babasagin maliban na lamang sa bomba. Naalarma ang customer service agents at agad na tumawag ng mga pulis o mga otoridad kung saan nakumpirma namang hindi totoo ang sinabi ng lalaki. Inaresto ang pasahero at dinala sa police station para pansamantalang ikulong at kakasuhan ng paglabag sa PD o Presidential Decree 1727 o malicious dissemination of false information. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, may nahuli na ba ang ating malakas agent dyan sa Barangay Banaba, San Mateo, Rizal? Marami tayong taga-subaybay dyan ha. Kaya maswerte ang mahuhuli ng ating Agent X Porpor. Ayan. Pero believe din ako dito kay Sherwin eh. Merong nagmamaneho ng may nagmamaneho ng padjak. Naririnig pedicab ni Sherwin eh. Ng pedicab. Naririnig matalas din ang pandinig ni Sherwin. Kahit na cellphone ang gamit, naka-earphone. Naka-earphone. Believe ako dito kay Sherwin eh. Kaya minsan gusto ko ng pagdudahan eh. Pero ito dito sa San Mateo Rizal talagang maiingay ang mga mga radyo diyan eh. Maiingay ang radyo diyan at mga cellphone. Alamin nga natin ang napili, kung sino napili ni RH6 Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Siyempre, may sa paniki tayo eh. Alam mo yung mga kabog. Malakas ang pandinig. Pero hindi ang pandinig ang malakas. Kundi pati pang amoy. Kasi gusto na yung pansit. Nabanggit mo yung
Nabanggit mo yung paniki. Umisod-isod ka lang ng konti dyan doon sa Rodriguez. Dati merong si Batman nabibilhan ng adobong paniki. O yung mga exotic. Oo, dyan sa Wawa. Talaga marami yan. Barangay Wawa. Rodriguez, Rizal. Paluto na rin. Luto na yung kanton. Susunod na maluluto. Itong Ayan, igado. Igado ba to? Ayan, igado. Ayan, dito yan sa kainan. Ang lakas kasi ng Bluetooth dito. Ayan, may Bluetooth na. Yung kanilang Bluetooth. Nanonood pa ng DCRT. Si Tatay, pangalawa Tatay. Dani po. Si Tatay Dani. Miguel, Kaluya. Yan, si Tatay Dani Kaluya. Dati ka pang nakikinig sa DCRT sa nanonood. Opo. Madalas kang nakatutok sa DCRT. Anong paborito mong programa at pag-umaga? DCRH. 2x2. 2x2. At sino paborito mong announcer pag-umaga? Jerry ba at saka si Anthony Taberna. Jerry ba, Anthony Taberna tuwing umaga yan, 2x2 sa DCRH. Meron kang 1,000 pesos. Thank you. At meron kang, lalo ka pang pogi Tatay dahil pogi ka na. Ayan, nagpalito ng damit Kanina, anong sando nyo, parang nakaan lang, pantulog. Pantulog ba yun? Parang, si Tatay Dani ba may-ari nung karinderya, Sherwin? Ano ba may-ari itong kainan? Opo. Ayan, proprietor. Siya ang proprietor. Kasama ang kanyang kabiyak. Tignan mo kanyang kabiyak. Parang hindi pantay yung hati. Kung malaki yung kabiyak maliit. Langya ka. Pero maganda. Ang ganda. Ang importante, masarap magluto. Muntik ko mo. Ilan taon na kayo, Tay? 66 na. Ano yung pagsasama niyo po? Mga 7 na. 7 years. Tignan, tumagal ng 7 years dahil sa sarap ng luto. Diba? Dahil sa sarap ng luto, ito lalo ka pang popogi Tatay. Salamat. Pagsinod mo din sa t-shirt. Thank you. Ayan na. Maraming salamat. Lalo kang mamahalin ni Ate Evangeline dahil meron kang grocery bag mula sa DCRH. Salamat. Yun. Ayun, magpapatibay sa inyong pagsasama. Kaya naman, lalong titibay ang inyong pakikinig kapag tumuto kayo sa DCRH dahil mananalo kayo ng 1,000 pesos sa DCRH Mas Malakas promo. Hours number 6, Sherwin Bataw, para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Thank you! Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ayun, magandang umaga kay General Patrick West Raimundo Ubinque na siya na ngayong bagong chief ng Directorate for Intelligence ng PNP. Naman. Congratulations General Ubinque. Laban tayo dyan. Ay, mamanmanang ka na niya ngayon. 7:45 ng umaga at susunod. Ikaw na Morley. Sino daw itong singer-actress na sobra na raw pong prima donna sa sariling show? Aba, talaga lang At meron na palang desisyon ng husgado sa kaso ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Yan at iba pa sa pagbabalik ng pangunahing balita. 7:45. This show best. Ay, andito pa kami. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Ay, birthday pala ni Fernan Golapa. Ay, Fernan. Happy birthday. Fernan. At magandang umaga kay Kong Ompong Ordanes. Kuya Ompong. Uy, matagal na natin hindi nakakausap dapat siguro, Kong Ompong. Magkabidahan tayo, Kong Ompong, dahil sa marami tayo mga issues, lalo sa mga senior citizen. Mga nagtatanong nga pala sa atin, yung mga benefits, yung second tranche daw ng benepisyo sa SSS. May mga nagtatanong sa atin sa SSS, kung ba kayo, may pinangako ba kayong benepisyo? At kung wala pa ho kayong utang sa SSS, i-check nyo Meron pa ng mga maluloko pa rin hanggang ngayon. Nagagawa ng utang? Nagagawang halimbawa, hindi mo ginagamit yung karapatan mo na mangutang bilang miyembro ng SSS. Meron pa lang ibang gumagamit niyan. Oo, may mga nagsusulat sa atin. Of course, yun ay
matagal na rin namang modus kung ilan yan. Pero I'm sure magagawa ng paraan. Pagka meron po, i-check nyo lang. So, wala naman ako utang. Ba't biglang hindi na raw ako pwedeng mangutang? Mga taga-loob din ang gumagawa. Paano naman magagawa ng taga-labas yan, kumbachero? Kaya nga hindi ba? Magandang morning sa mga taga-SSS sapagkat ikaw at ang SSS. Balikat ng bayan. Ay, Mon Samson. Magandang morning. Kumusta ba mga taga-Manila Bulletin? Si ating Abel De Leon. Kumusta ba? Saka si Rocky Nazareno. Ayan. Magandang morning kay Ninong Dong Tolentino, RD Dong, magandang morning kay D. Aris Ramos at kay ating Loida Busa. Uy, malapit na palang mag-birthday ito si ating Loida Busa. Happy birthday. Eto na, sino ba tong prima donna? Sino ba yan? Na singer-actress sa sariling show daw nagpapaka-deva. Deva? Alamin niya natin ang balita mula sa Magandang Dilag. Si Tita Marley Alinyo. Magandang morning! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at Ka Jerry. Nakakaloka, as in nababaliw ang staff ng isang kilalang programa sa isang TV network. Diva, as in divang diva. Kung ayaw magtiping, ipahihinto agad pag di niya feel. Eto ang kwento. Ito raw si actress na medyo matubis. Medyo mataba ng konti. Ayan, hindi naman siya kaseksiyan. Pero maganda naman tignan. But anyway, ang drama daw nitong actress na ito, singer-actress na ito, kapag nagugulo ang kanyang buhok, stop! O, tigil muna ang taping. Pag pinagpapawisan siya, stop! Lagi niyang pinagaganon daw, Katunying at Ka Jerry. Ang ending, sa halip na maaga matapos ang taping para sa sarili nitong show na aantala dahil sa sobrang pagiging diva nito. Feeling nito ay very badly needed siya sa nasabing programa, kaya kailangan siya ang masunod, kailangan gawin ng mga staff ang gusto niyang gawin. Siya ba talaga bida ron? Parang siya. Siya naman pala eh. Saan ba? Anong ba show yan? Ano ba show yan? Aba, mahilig ito makipagharapan ng ng mga, basta parang harapan? Parang may kinalaman ito sa mga Sino ba anak niyan na sikat? May sikat bang anak yan? May nakahiwalay bang anak yan? Yung anak niya? Hauli! Bakit na nagrereklamo ba yung mga staff o ibang mga kasama sa show? Sa ating chika na gano'n daw talaga ginagawa ng naturang pero para lang magkaroon tayo ng perspective din, ano? Mahirap namang humarap sa camera kung taping, lalo na kung taping, na humuhulas yung mukha nung actress. Pero, ng host. Dapat naman, kapag ikaw ay medyo hulas sa mukha mo, pisngi mo, o whatsoever, ay dapat madali ka lang kikilos din. Mamadaliin mo, hindi ka magtatagal, dahil alam mo naman nag-aantay sa'yo. Di ba may naka-standby na makeup artist? Dapat. Halimbawa, pagka nakita mo, may butil-butil na yung pawis. Ako, kahit na ako nga lang ito, pag nagte-taping kami, makita nung makeup artist na lahat na nayata ng butil nasa mukha ko. Nasa mukha mo. Sisigaw na, stop! Stop! Stop. Edi ko na. Ano tawag doon? I-retouch ka na. Kaya lang, mabilis lang yon. Mga isang minuto lang yun. Talagang matagal, nagpapahinga pa talaga ng bonggang-bongga. Pahinga pala. Pahinga ng bonggang-bongga. Kaya naman, nabibinbin ang show. Kaya nagagalit na yung mga tao, tuloy nag-aaway-away na yata doon. Ganon. Lalo kung face-to-face silang nagkikita. Malamang gano'n ang mangyayari. Talaga. Clue! Natin sa ating chismis, ha? Nakarating lang sa ating yung chismis na yan.
Need pa bang magbigay ng clue? Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Babu! Babush! Nagatid sa kabuuan ng ating mga paunahing balita. Ito po si Anthony Taber. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Paunahing balita. Oy, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng inyong mga bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. 32 years in roofing the nation with Cherry Loom. Happy anniversary sa Mileage Asia Corporation. Ayun. Oy, RD General RT Sindak. Magandang morning. Sila daw dyan sa DAR Bicol ay laging nakatutok. 24 oras. Sandali po lamang. Kami po magbabalik pagkalipas ng 3 araw.